Sa pananampalatayang Kristiyano, ang pinanganak ng Espiritu o born in the Spirit ay tumutukoy sa espiritual na muling kapanganakan ng isang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ito ay nangangahulugan ng pagbabago ng puso at buhay mula sa makasalanang kaligayan patungo sa pagsunod sa Diyos. Batay sa John chapter 3 verse 5-6, sinasabi ni Jesus kay Nicodemo na malibang ang isang tao ay pinanganak ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pinapakita nito na ang pagiging ipinanganak ng espiritu ay isang kinakailangang hakbang upang magkaroon ng tunay na kaugnayan sa Diyos. Hindi ito isang pisikal na kapanganakan, kundi isang espiritual na pagbabago na nagmumula sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kapag ang isang tao ay pinanganak ng espiritu, nagkakaroon siya ng bagong buhay kay Kristo na may kasamang pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang John chapter 3 verse 8 sa Biblia ay nagsasabi, ang hangin ay umiihip kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo malalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan ito patungo. Gayon din ang bawat ipinapanganak ng Espiritu. Ibig sabihin nito, ang gawain ng Espiritu ng Diyos ay hindi palaging nauunawaan ng tao, katulad ng ihip ng hangin na hindi natin nakikita ngunit nararamdaman natin ang epekto nito. Ito ay bahagi ng paliwanag ni Jesus kay Nicodemo tungkol sa pagiging ipinanganak muli sa Espiritu upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang konsepto ng die to self daily ay nangangahulugan ng araw-araw na pagsukol ng ating sariling kagustuhan, makasariling hangarin at kasalanan upang sundin ang kalooban ng Diyos. Pinapakita ito sa iba't ibang talata ng Biblia, tulad ng Luke chapter 9 verse 23, kung saan sinasabi ni Jesus, kung sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pinapahayag naman ng Galatians chapter 2 verse 20 na ako ay tinako ng kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Pinapakita rin nito ang kanyang patuloy na pagsasakripisyo at pagsunod kay Kristo sa pagsasabing araw-araw ay namatay ako. Ang dying to self ay hindi literal na kamatayan, kundi isang espiritual na disiplina ng pagtalikod sa sariling hangarin upang ipamuhay ang kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang internalized life of Christ within you ay isang malalim na espiritual na prinsipyo na nangangahulugang sa buhay at sa puso ang buhay at aral na Kristo para sa ating araw-araw ng buhay. Ibig sabihin nito, hindi lamang tayo tumanggap ng kaalaman tungkol kay Kristo, kundi hinahayaan natin ang kanyang pag-ibig, kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay maging gabay natin sa bawat desisyon at kilos. Pinapahayag ito sa Galatians chapter 2 verse 20, ako ipinako na kasama si Kristo at hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Naway magkaroon kayo ng pag-iisip na tulad ng kay Kristo. Ang pagpapasapuso ng buhay ni Kristo ay nangangailangan ng patuloy na pagsuko sa Kanya, pagsunod sa Kanyang mga turo at pagpapakita ng Kanyang pagmamahal sa iba. Sa ganitong paraan, nagiging buhay na patotoo tayo ng Ebanghelyo at tunay na tagasunod ni Kristo. Start to speak and act like Jesus ay isang panawagan na ipakita si Kristo sa ating salita at gawa bilang mga tagasunod niya. Hindi sapat na kilalanin lamang siya, dapat din natin ipakita na ang kanyang karakter sa ating pang-araw-araw na buhay. Nangangahulugan ito
ng pagsasalita ng may biyaya, katotohanan at pag-ibig. Tulad ng ginawa ni Jesus, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na tinimplahan ng asin upang inyong malaman kung paano nararapat na kayo'y magsagot sa bawat isa. Gayon din ang ating mga kilos ay dapat sumasalamin sa kanyang kababaang loob, habag at pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Ayon sa 1 John chapter 2 verse 26, ang nagsasabing siya ay nananatili kay Kristo ay dapat mamuhay kung paano namuhay si Kristo. Nangangahulugan ito ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, paglilingkod at paggawa ng mabuti nang walang hinihintay na kapalit. Kapag sinimulan natin magsalita at kumilos tulad ni Jesus, nagiging buhay tayong patotoo ng kanyang ebanghelyo at mas naipakita natin sa mundo ang tunay na kahulugan ng pagiging isang alagad niya.